Hello, 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 hello. Welcome back to my channel, Leonardo de Guerto. Ang i-share ko sa inyo ay kung papaano gumawa ng homemade na compost. Na-vlog ko na nung nakaraan papaano gumawa, pero hindi pa tapos yun. Kaya masabi ko may karugtong. Yan at talagang ano na siya, bulok na naging lupa na. Ngayon, bakit pa tayo bibili ng abono na commercial? Ang mahal-mahal pa. Mantalang itong gagawin natin ay konting sikap lang. Yung mga nakikita nyo na yan, ayan po yung mga dahon ng mga gulay. Andyan yung dahon ng tanglad, dahon ng turmeric, dahon ng papaya, mga damo na binunot. Yan ang laman yan. At ito naman pala, ito yung mga dahon din ng mga gulay, yung iba galing sa kitchen. Ito yung dumi ng kambing. Mayroon pang dalawang nakalagay sa sako. At saka iyan po yung kitchen recycle. Yung mga pinagtabasan ng gulay, prutas, wala pong kanin dyan. So gagawin natin, dahil mayroon na akong nilagay dito, i-mix natin ito dyan, ibubuhos natin. Tingnan natin kung nabulok na, kasi bali isang linggo na. So bago tayo gumawa pala, kailangan din natin na magsuot tayo ng glove. Wala akong plastic glove, so pwede na ito. Ang kapal naman eh. Ibubuhos natin para makita kung ano na itsura. May mga ano pala ito, yung dahon ng saging. So yan. Yan po ay hahaluin natin dito sa wheelbarrow. Yung ibang hindi pa masyadong medyo malalaki ng konti, ito po yung kitchen recycle. Huwag isama yung plastic, katulad nito mga pinagtabasan ng gabi, mga tangkay ng malunggay na ginawang tea. Yeah, basta huwag po isasama yung mga plastic. Yung plastic eh, may kalalagyan yan. And then, pagkatapos, ihahalo natin itong dumi ng kambing na matagal na. As I said, isang taon na. And then, hahaluin po natin. Para
gagamit tayo ng organic para madali siyang mabulok. Ganun lang ho, hahaluin lang natin ng maigi. Hindi bali ang dahon na malalaki siya dahil manipis lang yan, madaling mabulok. Tapos pagkatapos nito, ibabalik natin sa sako. Kung may container, pwede rin. Ay wala tayong drum o kaya container. Yung sa bottom ng sako, lalagyan muna natin ng itong compost na dumi ng kambing. Kita nyo po. Ayan po. Kailangan ito yung dumi ng kambing kasi itong mga damo na yan nilagay natin, magmo-moist yan, magtutubig. So yun ang mag-a-absorb itong nilagay natin na compost sa ilalim para madaling mabulok. Ngayon ibabalik na natin dito sa sako. Madali na lang po itong mabulok dahil may ano siya, may lupa yung compost. Ngayon lagyan natin ulit ng mayroon na akong naka-imbak na isang compost pit na ang lalim niya 1 meter and a half, ang lapad niya 1 meter and a half din pa square. So bali ano na yan, mag-iisang taon na. So magagamit ko yan sa farm, sa bukid, sa garden. Maraming mapagkagamitan. Ang naitambak ko dyan sa aking garden, siguro 1 feet deep na. So ang taas na, marami nang kaya fertile na yung aking garden. So, ang magagamit ito mga kapatid, kahit anong klaseng uri ng halamang gulay, mga kamatis, talong, ampalaya, kung gusto mong maganda ang quality ng bunga, ito ang kailangan natin. At dito sa sako, ilalagay ko lang sa isang tabi ito.
dito. Mayroong puso ng saging, balat ng saging, tangkay ng saging, pechay na yung magulang na, mustasa, dahon ng talong, dahon ng pechay, dahon ng kamatis, kung ano-anong klaseng dahon ng pechay. Saka yung ibang pinutol ko na yung mga pot flower plant, mga pang outdoor. So tatalian po natin yan at i-imbak na lang natin dito sa isang tabi. Pagkaraan ng isang buwan, pwede nang gamitin ito. Siya nga pala, may ano rin dito, yung balat ng itlog, eggshell. May eggshell din po yan. Yung eggshell, durog. Ayan. At i-embak ko lang dito sa tabi ng bakod. So diyan ko ilalagay sa ano na yan. Para pag may susunod akong gagawin, diyan ko uli ilalagay sa tabi niya. Bigat na rin ito, nasa 40 kilos na siguro. O 30. Bigat. Yan, so after 1 month, magagamit na natin yan. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking pinakitang video kung paano gumawa ng compost na galing lang dito sa ating mga garden, kitchen recycle. So, kung nag-enjoy kayo mga kapatid sa aking pinakitang video, ay huwag kalilimutang mag-comment sa down below. And if you are new to my YouTube channel, Leonardo De Guerto, ay huwag kalilimutang i-click ang subscribe button and notification bell para updated kayo lagi sa susunod kong mga video. So bye bye na po.